Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 30, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Investigasyon sa palpak na flood control project sagad pinasisimulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Senado tatalakayin ang Supreme Court ruling sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa August 6. Posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa West Philippine Sea hindi nagbabago kahit hindi ito nabanggit sa SONA. Ayon po yan sa Malacanang. DOJ may bagong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Senado nagtalaga na ng chairman para sa mga komite sa 20th Congress. Liderato naman ng Kamara hinamong alisin ang small committee para sa pagbusisi sa proposed national budget. Sa atin namang Metro News, 100 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Tondo, Maynila. Sa ating Science and Technology News, sobrang chromosome na nagdudulot ng Down syndrome na ialis sa ng mga Japanese scientists. Sa atin namang lifestyle news, isang hidden bar at ilang sculptures tampok sa ilang ice tunnel sa Switzerland. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng Canadian-American singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang Diana at Put Your Head on My Shoulder. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, tinaguri ang vampire coach sa Taiwan. Nangungulekta umano ng dugo sa mga estudyante kapalit ng academic credits. 6:37 po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antigo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Pinasisimulan agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga palpak na flood control project upang mahubaran ng maskara ang mga opisyal ng gobyerno na nakipagsabwatan sa mga kontraktor para pagkakitaan ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamena, aalamin sa investigasyon kung hanggang saan ang sakop ng mga kumita sa proyekto upang maisampa ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Wala naman anyang ibinigay na deadline si Pangulo Marcos para sa investigasyon ng flood control project. Nang matanong kung ano ang nag-trigger sa Pangulo para mag-utos ng naturang investigasyon, sinabi ni Bersamin na hindi naman bulag ang Pangulo. Hindi rin inaalis na palasyo ang posibilidad na masakop ng direktiba ni Pangulo Marcos kahit ang mga dating opisyal ng DPWH. Sinabi naman ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na posibleng maisumiti nila sa loob ng ilang araw ang listahan ng flood control project sa loob ng 3 taon dahil mayroon naman silang project monitoring na ginagawa sa lahat ng mga proyekto sa flood control. Samantala, mga mambabatas at opisyal ng pamalaan, pagbabawalang maging kontraktor at supplier ng mga government projects. Conde Batak sa report. Maghahain si Senate President Cheese Escudero ng panukalang batas para ipagbawal na maging kontraktor o supplier ng mga proyekto ng pamahalaan ang sinumang opisyal ng gobyerno. Kaugnay na rin ito sa naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kung saan sinitan niya ang mga nasa gobyerno na mahiya naman sa mga palpak na flood control projects. Batid ni Escudero na matagal ng problema ang ganitong katiwalian kaya para makatulong sa pamahalaan ay isusulong niya sa Senado na ipagbawal hanggang 4th civil degree of consanguinity and affinity ng sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, national man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa mga proyekto ng pamahalaan. Malinaw anyang mayroong conflict of interest, korupsyon at hindi tamang paggamit ng pondo sa ilang mga proyekto kaya dapat hindi na ito pahintulutan kailanman. Inihalimbawa pa ni Escudero na kung sa mga abogado na pumasok sa politika
ay pinagbabawalang i-exercise o gampanin ng propesyon ay mas lalong ipagbawal ang pagpapatuloy ng mga mambabatas na maging kontratista at supplier gayong parte na sila ng pamahalaan. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 39 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, nagkasundo na ang mga senador na sa August 6, 2025 tatalakayin at posibleng desisyonan ng Supreme Court ruling na nagdideklarang unconstitutional sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang ito sa napagkasundoan ng mga senador sa ginanap na kauna-unahang caucus sa 20th Congress sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Ayon kay Escudero, sa pagbubukas ng sesyon sa August 6 nila, papasyahan ang desisyon ng Korte Suprema para mabigyan ng sapat na panahon ng mga miyembro na aralin ang 97 pages na SC decision. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025, when we open session on that date, in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision, excluding the concurring and separate opinions filed by 5 or 6 additional magistrates of the Supreme Court. Nauna nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay mas safe kung gagawin sa plenaryo ng Senado ang pagpapasya kaugnay sa naging ruling ng Supreme Court sa halip na mag-convene bilang Senate Impeachment Court, dahil kung pagbabasehan ang naging desisyon ng SC na unconstitutional ang impeachment, ay lumalabas din na walang jurisdiction dito ang Senate Impeachment Court. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Malacanang na naninindigan pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posisyon nito sa usapin sa West Philippine Sea, kahit hindi ito masyadong napagdiinan sa State of the Nation Address o SONA noong Lunes. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kaibigan pa rin ng Pilipinas ang China, pero kailangan pa din anya itong tumugon sa pareho at patas na paraan. Hindi rin anya nag-aalinlangan ng Pangulo at hindi nagbago ang pagtingin nito na hindi welcome ang pagiging agresibo ng China sa rehiyon. Muli ring ipinaalala ni Bersamin ang nauna ng posisyon ng Pangulo sa usapin na nagsabing hindi kailanman isusuko ng bansa kahit isang pulgada ng teritoryo nito sa sinumang dayuhan. Samantala, pagsuporta ng World Bank sa development goals ng pamahalaan, welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng ceremonial turnover ng World Bank Group Philippines Country Partnership Framework para sa fiscal years 2025 hanggang 2031. Layunin ng CPF na maglatag ng malinaw na estratehiya para sa pagtutok ng World Bank Group sa Pilipinas, kabilang ang pamumuhunan sa kalusugan, edukasyon, paglikha ng mga trabaho sa pribadong sektor, digitalization at pagpapatatag ng ekonomiya at lipunan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang programang ito ay nakahanay sa pambansang layunin ng pag-unlad para mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino at makapagbigay ng mas maraming oportunidad. Kasama na ang pagtugon sa mga hamon tulad ng pagbabago ng klima at kakulangan sa enerhiya. Sabi ng Pangulo, bagamat gumanda na ang estado ng pamumuhunan sa bansa, ay marami pa ang dapat ipatupad upang mapanatili ang momentum na nararanasan ng bansa sa kasalukuyan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, may bagong hawak na testigo ang Department of Justice o DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ang testigo ay isang sibilyan na hindi pa lumalabas ang pangalan sa alinmang media report. Inihayag pa ni Remulla na hindi lang testimonial evidence ang ibibigay ng bagong testigo, kundi mayroon itong hawak na totoong mga ebidensya. Makakatulong anya ang bagong testigo upang mas mapagtibay ang kredibilidad ng naunang lumantad na testigong si Julie Patidongan o alias Totoy. Sinabi naman ni Remulla na nagpapatuloy ang pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang mga labi ng nawawalang sabungero. Samantala, sinampahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ng kasong grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer ang 12 pulis na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero.
Sa ating pang karagdagang field report, C-130 ng Philippine Air Force naghatid ng tulong sa Batanes. Halos 100 na stranded na pasahero na likas. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Nagpapatuloy ang kaliwat kanang humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Air Force sa mga lugar na nasalanta ng magkakasunod na bagyo at habagat. Sa pinagsanib na operasyon ng iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines at mga ahensya ng gobyerno, naghatid ng ayuda ang isang C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa Basco, Batanes. Kabilang dito ang 150 family food packs, 375 na hygiene kits at 14 na kahon ng medical supplies para sa Batanes General Hospital. Naghatid din ng 4 na solar panel, 4 na baterya at isang inverter bilang suporta sa alternate power system ng Provincial DOH Office. Kasabay nito matagumpay din na nailikas ang 78 na locally stranded individuals patungo naman ng Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Layo na operasyon na tugunan ang agarang pangailangan ng mga komunidad na labis na hinagupit ng magkakasunod na bagyo at habagat. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nagtalaga na ng chairman ng Senado para sa mga komite sa 20th Congress. Si Senador Dodante Marcoleta ang upong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at pamumunuan din niya ang Trade, Commerce and Entrepreneurship. 4 na komite naman ang hawak ni Senador Alan Peter Cayetano na kinabibilangan ng Accounts, Higher Technical and Vocational Education, Justice and Human Rights at Science and Technology. Si Senador Pia Cayetano naman ang mamumuno sa mga komite na may kinalaman sa energy, Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking at Ways and Means. Napunta naman kay Senador Christopher Bongo ang Health and Demography, Sports at Youth, habang Senador Amy Marcos naman ang hawak sa Foreign Relations, Labor, Employment and Human Resources Development at Cooperatives. Senador Robin Padilla naman ang magiging chairman ng Komite sa Constitutional Amendments and Revision of Codes, Cultural Communities and Muslim Affairs at Public Information and Mass Media, habang Senador JBS ito ang hawak sa Local Government at Tourism. Games and Amusement at Social Justice, Welfare and Rural Development naman ang pamumunuan ni Senador Erwin Tulfo, habang Senador Raffy Tulfo naman ang hawak sa Migrant Workers at Public Services. Magiging chairman naman ng komite sa Basic Education si Senador Bam Aquino, habang napunta pa rin kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang Public Order and Dangerous Drugs. Senador Sherwin Gatchalian naman ang hawak sa Finance, habang Senador Kiko Pangilinan ang mamumuno sa Komite ng Agriculture, Food and Agrarian Reform. Si Senador Camille Villar ang naitalagang mamuno sa Environment, Natural Resources and Climate Change, habang Senador Mark Villar naman ang hawak sa Committee on Public Works. Samantala, gobyerno magtatayo ng nursery and prep school sa mga low-income LGU. Pondo aprobado na, ayon po yan sa DBM. Detalye po ay hatid ni Gina Mape. Gina? Nagkakahalaga ng kabuuang 1 bilyong piso ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa pagtatayo ng Child Development Center sa mga low-income na local government unit sa buong bansa o yung tinatawag na nursery and prep school. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sa kalaunang proyekto ang 328 LGU na walang CDC. Sa bilang na ito, 89 ang nasa Luzon, 106 sa Visayas at 133 sa Mindanao. Kasama na ang BAM o ang Bangsamoro Autonomous Region in Masque Mindanao. Sinabi ni Secretary Mina na 300 Child Development Centers ang kabuuang itatayo sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ang bawat gusali ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Habang ang local government units anya ang maglalagay ng mga guro o mag-a-assist sa mga bata pag sila ay pupunta sa Child Development Centers. Ipinaliwanag ng kalihim na ang Child Development Centers ay nursery at prep na wala sa ating sistema. Maliban sa mga nakaaangas sa buhay na 2 taon at 3 taon pa lamang ang bata ay nag-aaral na. Ang naturang programa anya ay bahagi na isinusulong na bagong Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon.
Ano naman ni Navotas Representative Toby Chanco ang liderato ng Kamara na alisin o ihinto ang pagbuo ng small committee na siyang gumagawa ng mga individual na amendments at pagplantya sa General Appropriations Bill o pambansang budget. Tahasan sinabi ni Chanco na sa small committee nangyayari ang pagsisingit o mga sikretong insertions ng mga items sa national budget. Giti Chanco, dapat transparent ang pagtalakay sa lahat ng proseso para sa budget at huwag na itong idaan pa sa small committee kung saan walang minutes at pasikreto ang talakayan ng ilang individual. Giti Chanco, ang committee at individual amendments sa proposed General Appropriations Bill ay dapat gawin sa plenaryo bago ito ipasa sa second reading or ipasa sa second reading at hindi sa small committee. Ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. Yan po ang tinig ni Navotas Representative Toby Chanco. Kamara naman pumalag sa aligasyong pork barrel at budget insertion na ginagawa. Ito naman sagot ng Kamara. Doon nga sa umano'y mga budget insertion na ginagawa sa small committee. Report ni Grace Mariano. Walang basehan at hindi totoo ang aligasyon ni Navotas Representative Toby Chanco na mayroong pork barrel at post-appropriation control ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga programa ng gobyerno na nakapaloob sa national budget. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante, hindi ang Office of the Speaker, kundi ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang may kontrol sa mga programa tulad ng AIX, AKAP, TUPAD at MAIP. Paliwanag ni Abante, ang tanggapan ng House Speaker katulad ng iba pang tanggapan ng mga kongresista ay maaari lamang mag-issue ng referrals bilang tugon sa hiling ng kanilang mga nasasakupan. Pero ang diin ni Abante, walang ibang pwedeng magpasya sa nabanggit na mga referrals kundi ang ahensyang sumasaklaw sa programa tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at Department of Health. Nilinaw din ni Abante na ang pagbuo ng small committee para sa proseso ng pagbusisi at pagpasa sa panukalang pambansang pondo ay hindi irregular at hindi rin pasekreto dahil ito na may nakagawian ng hakbang kaugnay sa paggawa ng batas. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:52 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Nantivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sa abot sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay 93, Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nasa 30 mga bahay ang tinupok ng apoy. Umabot sa ikatlong alarmang sunog na naapula matapos ang mahigit 1 oras. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog. Batay sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay na posibleng galing sa koneksyon ng kuryente. Pansamantala namang tumutuloy ang mga apektadong residente sa basketball court na nilagyan ng modular tent sa Kapulong Street. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 11 centavos habang nasa 66.20 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Ang British pound nasa 76 pesos and 32 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 23 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi July 29. 5, 7, 18, 28, 48 at 32. Kung saan walang nanalo ng 276 milyon.
717,316 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola sa Super Lotto 649 ay ang 47, 34, 6, 30, 15 at 21. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 46,615,416 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Habang ang numero namang lumabas sa Lotto 642 ay ang 25, 33, 5, 21, 6 at 3. Kung saan wala ding maswerteng nakapag-uwi ng 6,054,592 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakira. Science and Technology. Science and Technology. Ating Science and Technology News, sobrang chromosome na nagdudulot ng Down syndrome na ialis ng mga Japanese scientists. Detalye ihatid sa atin ni Rose May Miranda. Pinakakaraniwang chromosomal abnormality ang Down syndrome na dulot ng pagkakaroon ng extra copy ng chromosome 21 o trisomy 21 kung saan nakakaapekto ito sa mga pisikal na katangian, pagkaantala sa development, congenital heart defects, hearing impairments at hirap sa pag-aaral at pagsasalita ng isang individual. Gayunman, ang mga Japanese scientists ay nakagawa ng isang makabuluhan tagumpay sa paglaban sa Down syndrome sa pamamagitan ng paggamit ng CRISPR gene editing technology upang itarget ang kondisyon sa genetic root nito. Pinangunahan ni Ryotaro Hashizume ng Mie University, ipinakita ng research team na maaaring gamitin ng CRISPR para alisin ang sobrang copy ng chromosome 21. Ang mga resulta ng pag-aaral na isinapubliko sa journal PNAS Nexus ay naglalarawan kung paano maaaring alisin ang CRISPR-Cas9 system na ginamit upang baguhin ang DNA ang sobrang chromosome mula sa mga apektadong cells. Gumamit ang CRISPR na mga enzyme upang maghanap ng mga partikular na DNA sequences at kapag natagpuan ito ang isang match ay may kakayahan itong alisin ang buong strands ng genetic material. Sa kasong ito, bumuo ang mga siyentipiko ng CRISPR guide molecules na eksklusibong nagtatarget sa trisomy 21 na kinilala ang pamamaraang ito bilang allele-specific editing na nagbibigay daan sa enzyme na kumilos lamang sa mga desired target. Sa panahon ng eksperimento, natuklasan ng mga researcher na pagkatapos alisin ang labis na chromosome, ang gene expression sa mga cultured cell ay naging normal, gayon din na naging mas aktibo ang mga gene na nauugnay sa development ng nervous system habang bumagal naman ang mga responsable para sa metabolism. Bilang karagdagan sa mga cell culture, isinailalim sa test ng mga Japanese scientists ang CRISPR gamit ang skin fibroblast na kinuha mula sa mga taong may Down syndrome at muling gumana ang pamamaraang ito kung saan matagumpay nitong natanggal ang sobrang chromosome sa ilang mga kaso. Gayunpaman, ang CRISPR ay maaari ring makaapekto sa mga healthy cell, kaya binibigyan diin ng mga mananaliksik na malayo pa sa clinical application ang naturang teknolohiya. Sa ngayon, nagsisikap ang research team ng Japan para sa pagpapahusay ng kanilang technique upang makaapekto lamang ang kanilang allele-specific editing method sa mga cell na may trisomy. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang hidden bar at ilang sculptures tampok sa ilang ice tunnels sa Switzerland. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika? Kilala ang Jungfraujoch sa Switzerland sa pagkakaroon nito ng pinakamataas na istasyon ng tren sa buong Europa at magandang tanawin ng Alesh Glacier. Gayunman, higit pang mga sorpresa ang nasa loob ng saddle na ito sa Alps. Halos isang siglo nang nakalilipas, gumamit ang mga mountain guides ng mga pickaxe at saws upang mag-ukit ng mga silid at bulwaga na gawa sa yelo. Ang mga daanang ito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon bilang Ice Palace na naglalaman ng maraming mga sculptures na inukit din mula sa yelo. Ilan lang sa mga eskulturang ito ang mga hayop tulad ng mga agila, ibex, penguin at bear, maging ang ilan sa mga kilalang personalidad tulad ng Chinese pianist na si Lang Lang na tumugtog ng grand piano sa Jungfraujoch noong 2022. Nariyan din ang stuffed toy ng karakter ng animated film na Ice Age na si Scrat, na sikat sa pagiging dahilan ng pagbibitak at pagkakatibag ng mga services gamit ang kanyang acorn.
May isang bar rin na gawa sa yelo ang naghihintay sa mga turista na nagbibigay daan sa kanila na subukan ng Swiss whiskey na matagal nang inimbak sa mga barrel sa loob ng Ice Palace at maaaring ipares sa Swiss chocolate. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Oy, ito na yung ating music trivia na inabangan ni Sir Millar at ganoon din nila Sir Mercado, Relacion at Romero. Yung mga poging Navy. Good morning po. Natin, mga Navy idol. Sir De Leon, eto na. Kaarawan ngayon ng Canadian-American singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang Diana. Ano ba ito nitong Diana? At Put Your Head on My Shoulder. Ayan. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Kaarawan ngayon ng Canadian-American singer-songwriter na si Paul Anka. Ipinanganak si Paul Albert Anka o simpleng Paul Anka noong July 13, 1941 sa Ottawa, Ontario, Canada. Isa siyang singer-songwriter and actor na nagsimula ang karera sa entertainment industry noong 1955. Naging bahagi si Anka ng St. Elias Antiochian Orthodox Cathedral Choir sa ilalim ng direksyon ni Frederick Karam, kung saan din siya nag-aaral ng music theory. Habang noong nag-aaral naman siya sa Fisher Park High School, ay naging parte siya ng vocal trio na tinawag na Bobby Soxers. Ang kauna-unahang single ni Anka ay ang kantang I Confess na nirecord niya noong 14 anyos pa lamang siya. Bilang isang songwriter, ilan sa mga sikat na kanta na isinulat ni Anka ay ang She's a Lady ni Tom Jones. Co-writer din siya ni Michael Jackson sa 3 awitin na This Is It, Love Never Felt So Good at Don't Matter to Me, habang siya rin ang nagsulat ng English lyrics ng awiting My Way na signature song ni Frank Sinatra. Ilan naman sa mga pinasikat na awitin ni Paul Anka ay ang Diana, You Are My Destiny, Lonely Boy, You're Having My Baby, at Put Your Head on My Shoulder na inyong madidinig dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Ayun, may Albert pala ito si Oo. Paul Anka. Ngayon alam ko na. Proud ako lalo sa mga... Katukayo pala, no? Lalo kung patutugtugin to mga song ni Paul Anka. Joke lang. Pero the best talaga to, mga awitin. Pag Paul Anka na naririnig ka, iba na. Lalo na si Doc Justin. Nako! Oo, favorite niya. Speaking of Doc Justin, eto na tayo sa ating balitang kakaiba. Balitang kakaiba. Sa ating balitang kakaiba, tinaguri ang vampire coach sa Taiwan na ngongolekta umano ng dugo sa mga estudyante kapalit ng academic credits. Ayan, alamin po natin ang balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Morning, Doc Justin. Justin na! Ay, good morning. Grabe naman ito, ano? Oo, good morning, Doc Justin. Binansagan nga Darlene and Albert na vampire coach ang 61-year-old na si Zhu Taiying, na kilalang women's football trainer dahil sa umunay pamimwersa sa pilitan, ibig sabihin. Pamimwersa sa mga mag-aaral na mag-donate ng dugo kapalit ng academic credits. Nabunyag ang gawain ito ni Zhu nang maglakas loob ang estudyanteng tinukoy sa pangalang Jian mula sa National Taiwan Normal University. Nais sa publiko ito. Kwento na Jian, ang blood donation sessions ay kapalit umano ng 32 academic credits na kailangan nila para makagraduate. At kung hindi sila susunod, ay maaari silang maharap sa expulsion. Ayon pa kay Gian, nasa mahigit 200 blood donations ang kanyang 200. Dami. Nako, ilang tusok yun. At may pagkakataon pa na umabot sa 14 na araw na tuloy-tuloy na sampling ang ginawa ng 3 beses sa isang araw, Darlene. Hindi rin na niya mga trained personnel. Nako, ito ang pinakadelikado. Ang kumukuha sa kanila ng dugo na laging sinasabi na ang blood extractions ay gagamitin sa on-campus research experiments. Matapos ang paglabas sa publiko ni Gian, marami ng estudyante pa ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa social media.
Noong July 13, naglabas ng statement ang universidad kung saan nakasaad na dinismiss na sa serbisyo si Su at kailanman ay hindi na siya maaring humawak ng anumang sports team. Ako, delikado yan. Kaya ni dinadan binibenta ba? Ha? Kasi alam mo naman, Darlene, importante ang dugo, ano? At hindi ko kung may lahi ba itong vampira na itong si Su Tangying. Tsaka delikado yun sa mga yung 200 blood donations, di ba? May ilang lang yan, parang bago ka ulit makapag-donate. Yung isang beses ka nga lang mag-donate, lalo kung hindi ka naman sanay, nahihilo ka, marami kang nararamdaman. Oo. Kaya nga pagkatapos, merong itlog na nilaga at saka yung saging, di ba? Tapos yung sabi mo pa, 3 times a day, ang latang-lata ka talaga, no? Hindi pa naka-recover yung katawan mo. Ang blood donation, ni-encourage naman natin to. Doon sa mga kagaya ng Red Cross, minsan voluntary dapat. Voluntary. Oo. Minsan nagtatawag sila ng mga volunteers for blood donation, yung mga tinatawag na blood donation na drive, no? Oo. Pero wag naman ganyang puwersahan. Paano kung yung tao hindi naman pala fit mag-donate ng dugo, di ba? Kasi ina-assess pa yan yung dugo. Akala nyo, okay na lang ba sa sino magdugo? Hindi, Yan ay dadaan pa sa mga masusing eksaminasyon. Pero marami nga na budget dito Kaya pag-aanay natin, Darlene, Vampira. Use Vampira in a sentence, Albert and Darlene. Use it. Use it, Doc Justin. Okay, sige. Alam mo, pizza di peligro na, Darlene. Meron ka Vampira. Pautang naman. Yung pala yung vampira mo. Wala din akong pira Wala kang vampira. Wala. Alright, sige. Ayan. Ito si Doc Justin, just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, July 30, 2025. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.